Hello, nandito naman po ang inyong Lolo Ben. At ano ang kwento natin ngayong araw na ito? At nandito ako ngayon, naglalakad dito sa isang street dito sa Los Angeles. Ang tawag nitong street na ito ay yung Temple Street. At ito ay nagraran ng east-west dito sa Los Angeles. Kaya ayan, naglalakad ako. Kasama ito sa exercise ko everyday dito habang nagbabakasyon. At lumalakad ako dito ng mga 5 to 6 miles. Inaabot din ako ng 2 oras. So habang naglalakad ako, nagblog ako ngayon. At ang ikwento ko ngayon dito ngayon sa inyo ay itong balita. Ito ay news report na nabasa ko sa newspaper at nabasa ko rin sa nakita ko doon sa TV. Ito yung solusyon nila rito sa Los Angeles ng homelessness. Ang dami mga walang bahay dito, nakatira lang sa sidewalk. Sa mga sidewalk, meron silang tent, andun na rin sila natutulog, hindi natin alam kung saan sila tumatae, umiihi, pero ang dumi. Yun pa rin ang problema noong before the pandemic, yung maraming walang matirhan, homelessness ang tawag dito. Ngayon doon sa Skid Row, ito ay malapit sa downtown ng Los Angeles. At napuntahan ko na rin yun dahil minsan sumakay ako sa isang bus at dumaan doon. At doon mo makikita yung mga homeless na mga tao. Nasa sidewalk na sila nakatira. Nandoon yung mga tents nila at doon na sila nakatira. Ang mahirap dito pati yung downtown ng Los Angeles na ang ganda-ganda, nandoon sila. Walang magawa yung gobyerno dito sa Los Angeles para ma-solve yung problema na ito. Pero 3 araw na nakalipas, meron akong nabasa nga at ito yung i-discuss ko sa inyo. Ito yung nag-construct sila ng high-rise building. Hindi ko lang alam ito yung mga high-rise building na nabili nila o yung mga old na buildings. Pero parang lumalabas na bagong construct ito sa may Skid Row. At ito ay nanggaling sa pera ng bayan. Ibig sabihin, taxes money ang pinanggalingan yung pag-construct ng building na yan. 19-story at 278 units. Hindi ko lang alam kung anong itsura. Sigurado ako ay may mga palagay ko studio units yon na merong sala, merong bedroom, merong kompleto yung amenities, merong CR, merong bathroom. Pero okay na. Pero hindi ko lang alam kung ito ay libre o may bayad yung mga ano. Kasi sa tingin ko libre ito Kasi ang yung city government of Los Angeles, sila yung magbabayad para masustain itong housing project na ito. So, pero alam mo, ang number one na pinapansin ng tao dito is yung isang unit. Alam niyo po kung magkano ang nagastos ng gobyerno doon ay $600,000. So, akalain mo yung $600,000. Kung i-multiply mo yun sa pesos, ang laking halaga. Aabot ba ng ano yan? 30 million pesos sa isang unit. Pero wala na tayong pakialam doon kasi pera ng mga taong nakatira dito sa Los Angeles yun. Taxes nila yun So, ayun. Kaya yung mga residente dito Los Angeles, kasama sa taxes nila na binabayad para ma-maintain yung building na yon na
binibigay nila na solusyon ng homelessness dito sa Los Angeles. At meron din akong nabasang balita dito noong May, meron mga lugar na meron silang pinatayo na mga buildings para sa mga homeless people, pero ang daming vacancy. Bakit kaya? Hindi ko alam kung bakit may mga vacancies pa dito sa mga units na kinonstruct nila para pagkaroon ng disenteng bahay yung mga homeless na tao. So nakapagtataka, ano? At karamihan dito sa mga homeless, mga matatanda, mga veterano, mga lolo, lola, parents na galing sa ibang states. Hindi naman sila taga rito sa Los Angeles Karamihan sa kanila galing sila sa mga iba-ibang states dito sa Amerika. At dito sila napadpad kasi wala na sila pupuntahan End of the line na yung Los Angeles After this, Pacific Ocean na. So, hindi naman sila mabubuhay sa bundok dahil walang amenities doon. And nabubuhay na lang sila sa mga support ng gobyerno. At hindi rin natin alam kung saan nanggagaling yung mga pera nila. I'm sure karamihan sa kanila may pension yan. Pero yung pension nila is just enough for them to survive. Pero ang pangit kasi tignan Ang ganda-ganda ng Los Angeles pagkatapos masisira na lang dahil sa dami ng mga homelessness dito. Hindi lang naman ang Los Angeles ang may problema ng homelessness. Pati doon sa San Francisco. At tingin ko halos lahat naman ng cities dito sa Amerika. Yun ang number one problem talaga. Mayaman na bansa pero ang daming walang tirahan dahil mahal ang bayad ng tirahan dito. Mahalang bahay, mahalang renta ng apartment. Akalain mo dito sa Los Angeles, ang average na renta ng isang apartment, sabihin natin studio, ay from $2,000 to $2,500. Malaking pera yan. Kung wala kang trabaho, ay hindi ka pwede tumira dyan. At yan po ang problema rito. Pero ginagawa ng solusyon para magkaroon ng mga bahay itong mga homeless na tao. Pero ganun pa rin. Marami pa rin vacancies. Hindi natin alam kung bakit ayaw nilang tumira dito sa mga lugar na ito. Alam niyo yung building na yun na kinonstruct sa Bay Skid Row, may art room, mayroong cafe, mayroong pang balconies, mayroong pang gym, mayroong pang lahat ng amenities, kompleto. Baka mayroong pang swimming pool. Yung mga bahay ko rito, walang swimming pool Sila meron pa sila mga magsusupervise sa kanila. I'm sure, hindi ko lang alam kung libre ang pagkain nila. I'm not sure. Pero meron mga staff doon para tutulong sa kanila at mag-guide at supervise sa kanila at mag-monitor. So yun po ang nangyayari dito sa homelessness dito sa Los Angeles. Maraming walang bahay, maraming mga pero alam mo, wala namang squatters dito Talagang inaalis yung mga squatters. Ang problema lang dito, yung mga walang bahay na nakatira na lang sa camping tents dito sa may mga side street kagaya niyan. Itong daan na yan, merong lugar na punong-puno ng tents at doon nakatira yung mga homeless na tao. So yun lang muna ang malungkot na sabihin. Pero ito ang realidad dito sa mga syudad dito sa Amerika. Maraming homelessness, sinusolban ang problema na yan, pero not everything is enough. Sabi nga nila ganun talaga ang buhay dito. So ibang-iba sa aking bayan sa Pilipinas, ibang-iba din sa mga ibang bayan ng Asia, at dito ka lang makakikita sa Amerika ng maraming mga homeless na nakatira sa camping tents dito sa mga sidewalk.
So yun lang muna ang aking kwento ngayong araw na ito. Salamat po sa mga nag-subscribe. Napansin ko marami nang dumadami ang subscriber. At napansin ko rin dumadami ang nanonood sa aking mga episodes dito sa YouTube channel na ito. Sana madagdagan pa yung mga subscribers. Alam niyo, hindi importante yung mamonetize ako dito. Ang importante umaandar yung utak ko at nasasabi ko yung mga gusto kong sabihin sa inyo. At syempre para alam mo, pag stale at walang ginagawa yung utak, yun po ang cause po ng maagang pagkakaroon ng demensya. So yun po ang sakit ng mga matatanda. Nakakalimutan ang mga bagay, hindi nalalaman kung anong nakikita, at ito po ay magandang exercise. Kalahin mo, everyday na exercise ko ito. Nagsasalita sa inyo at nag-iisip kung ano ang dapat kong i-share sa inyo. So yun lang muna at magandang araw po sa inyong lahat. Greetings from Los Angeles, California. Bye!